Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Brea, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa libong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalibunan ni Banal Santa Maria, ay hinggil sa issue ng Valentine's Day and Ash Wednesday ngayong darating na February 14, 2024. Ipagdiriwang ang Valentine's Day, Valentine's Day taon-taon tuwing February 14, at ito ay usapin ng pagmamahalan ng mga magkasintahan at mga magawa o may relasyon sa buhay. So, at ang araw na ito ay pag-commemorate din kay Saint Valentine's bilang patron ng pag-ibig. At itinalaga ang araw nito ni Pope Gelasius ang araw ng February 14 bilang selebrasyon ng Valentine's Day. Associated in Christian belief ang Valentine's Day. So, yun. So, sa ating promotion article, andun yung links doon ng history ng Valentine's Day. So, yun lang yung ilang ating binanggit hinggil doon sa tungkol sa Valentine. So, ang araw nito ay celebration of love na pinagkakaisa ng marami mula sa iba't ibang bansa kagaya ng Pilipinas. Yan. Lalo na yung mga reliyosong bansa kagaya ng Pilipinas. So, ngayong 2024 February 14 ay napasabay naman ang Ash Wednesday na unang araw sa Lenten seasons. At Lenten season na naman mula February 14 to March 28, 2024. So magkasabay ang selebrasyon ng February 14 na Valentine's Day at saka yung Ash Wednesday, first day of Lenten season, o yung pag-ayuno sa ating pananampalatayang Kristiyano, na yan ay mula February 14 to March 28. Yan ang pinakang pinali ninyo sa Holy Week. So, yun. So, ang The Critics Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng selebrasyon ng Valentine's Day at Ash Wednesday ay nakikisa tayo sa selebrasyon ito sa pagpapasalamat ng pag-ibig para sa may relasyon sa buong mundo at paggunita ng Lenten season, lalo na sa Holy Week. Yan. Maligayang love day sa mga magsing-irog, magkasintahan at mga mag-asawa o may relationship, at naway tumingkad ang inyong pagmamahalan sa araw na ito at patuloy kayong magkaroon ng matibay na relasyon. Ang relasyon na may gabay ng Diyos, Kristo Jesus, o nagiging mas blessed kakibat sila. So, yan. Have a nice day sa inyo at may pasyal ninyo sa mga lugar na mabibigyan ninyo ng sweetness at kaligayahan ang inyong mahal sa buhay. So, pwede na siguro sa mga turo-turo. Yan. So, sabi na rin yan, basta may pagmamahalan kayo. So, kung may budget na napag-ipunan, of course, sa okay na lugar, at kung may medyo matipid at makulat yung mga boyfriend nyo at mga asawa ninyo, ay thank you na lang din sa mga girls. So, mahusay din kung ambagan ang mag-ringiron para mas okay. So, mag-ambagan na lang yung mag-asawa at magkatipan. So, sino mo may relasyon? Siyempre, so dahil sa Ash Wednesday ay ang pagpunta ng simbahan ang isang mahusay ninyong dating place. So, napasabay yung Ash Wednesday. So, kung pinakamagandang dating place nyo para tumibay ang inyong relationship, siyempre, simbahan. Yan. Hindi kayo simbahan at kayo ay magpatatak sa nung magpalagay sa nung abo, at palagay na rin kayo ng abo sa noo. So, ipagdasal ninyo ang inyong relationship na maging matibay at maging mag-asawa kayo kung magkasintahan kayo, at kung mag-asawa ay pagdasal ninyo ang strong married life. Yan. So, magandang pasyalan ay yung may Bulkang Mayon sa may Tagaytay. Kaya lang tila nag-aalboruto ito. Ngayon, baka sobrang abo ang inyong makuha doon.
Kaya hanap na lang kayo ng ibang romantic places. Yan, maraming tourist spot sa bansa na maaaring puntahan natin. So siguro sa Tagaytay, di ba may volcano ron. Parang nag-Alboruto. Expensive. Pero baka ibang buga ng abo ang makakuha nyo ron. So mas mabuti magsimba na lang siguro. Magpalagay ng aspens ng abo sa noo. So pag-isipan ang mga pupuntahan at tayong minatanda ay iwasan muna ang biglang liko sa mga teenagers at hindi ba mag-asawa o yun na para magkasina para magkasintahan pa lang, kundi happy na lang muna hanggang kiss na lang at syempre holding hands hanggang kiss sa pisngi na lang o holding hands para maiwasan yung unwanted pregnancy. So iwasan mo na yung makamundong pagnanasa. So sa mga mag-asawa naman ay siguro yung family planning para magkaroon ng mahusay na kinabukasan ng ating mga anak. Mga ganun. So payong may natanda lang yan doon sa mga pagkakasing hero ngayong Valentine's Day. Mga pangregalo sa ating minamahal, pwede na ang pa-deliver ng flower and chocolates or kayo na mismo ang nagbigay syempre doon sa inyong minamahal. So again, gabayan kayo ng kaliwanagan ni Mother Mary sa Valentine's Day at magmahalan kayo ng Diyos. Yan. Ang kaliwanagan naman lang sa itong naigwabay sa ating lahat mula pamahalaan at mamayan Pilipino at talimain ang mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at ang mamayan ay sumunod sa pamahalaan. Sa gayon, makapumuhay tayo ng mapayapa at ayon sa ating karapatan at maunlad na pamumuhay. Sa gitna ng tao, mga liku-liko ang pamumuhay. Yan. We all pray God, always protect the good. In the name of Jesus Christ. Yan. So tayo palaging magsama-samang manampalataya, lalo na yung mga pamilya. At hilingin natin ang mabuting pamumuhay para sa atin. Yan. At individually, siyempre tayo dyan sa ating mga anong uri ng kapamang at ipanalangin natin yung ating kapwa-tao, pamilya at gayon din ang sangkatauhan para sa proteksyon sa kanilang pamumuhay at pamuhay ng malusog, palaging ligtas ang laging buhay at maulad tayo. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at Happy Valentine's Day at Happy Husband's Day sa inyo lahat. So yan, magandang hapon at God bless you.